Yan. Kapag ito'y naputol na, hindi na ito makakatanggap ng sustansya upang mamunga. Yan. Kapag daw po pala yung puno ng sanga, pag tinanggal na po siya, wala na daw po siyang kumbaga wala na po siyang sustansya kasi hindi na po siya nakakunik doon sa puno. Di ba, yung karamihan naman po dito sa atin, mga plant vlogger, mga nagtatanim, di ba? Alam po natin yan kapag nagtatanim po tayo. Di ba pag nagtatanim po tayo, tinatanggal po natin yung mga damong mga lantana, yan, tinatanggal natin, tapos yung mga sanga, parang alam na natin, hindi na siya namumulaklak, tinatanggal natin. Kasi gusto natin maging maayos yung tanim natin na halaman. Gusto natin maging mabunga siya ulit. Yan. Tapos yung mga sanga pong itinatapon, parang wala na po siyang wala na siyang sustansya, hindi na siya masagana. Yan. Katulad nung, iyahalin tulad nung pupunto doon sa mga taong tawag dito, yung hindi nila pinahalagahan yung buhay nila. Dapat yun, lagi silang nakakonect sa Panginoon. Kasi mahirap yun kapag yung tinanggalan na tayo ng Panginoon na tawag dito, yung mga sanga wala nang halaga. Kasi di ba yung mga sanga, may kita na lang natin sila, gagawin na lang silang panggatong. Yun na lang po yung magiging silbi nila, paggatong na lang sila sa mga luputin. Yan. Paano naging katulad ng sangang ito ang isang tao? Nawala yung pinutol mula sa mga tagapagligtas. Yan, nawalay na daw, hindi na siya, parang wala na siyang silbi pag yung sanga ay tinanggal na sa parang puno. Yan. Tapos sabi pa ng Panginoon, manatili, kaya dapat manatili, palagi nakaugnay kay Jesus. Yan, lagi daw po tayo nakaugnay sa Panginoon. Kahit daw anong mangyari, dapat lagi po tayong nakakonect sa Panginoon. Pananatili o pagiging matatag na kaugnay na tagapagligtas na magdudulot ng maraming bunga. Kapag ang buhay daw po natin ay lagi nakakonect sa Panginoon, lagi daw po sagana yung ating buhay. Pero hindi naman po yung talagang, siyempre, kahit po sabihin natin na nakakonect tayo, meron pa rin namang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero yun yung sinasabi na kapag ang buhay mo nakakonect na kay Lord, kahit maraming pagsubok na dumaan sa iyong buhay, yung kayang-kaya mo siyang labanan, kahit na alam mo marami kang dinadala, pero hindi halata sa buhay mo na meron kang dinadalang problema kasi nga nakakonect ka kay Lord. Tapos yung mga salitang naririnig mo sa Kanya, sa araw-araw, yan, di ba, lahat naman sa atin nagsisimba, alam naman yung may kanya-kanya tayong relihiyon. Pero yun nga, nagiging kalakasan natin yung salita ng Panginoon sa araw-araw. Kaya huwag tayong bibitaw sa Panginoon kahit na nakakaranas tayo ng mga problema. Kasi, yun nga, lalo na sa panahon natin ngayon na maraming dumarating na problema, lalo na sa mga kananayan. Kasi yung mga nanay, alam ko, malambot yung puso nila, madali silang magnanda, yan. Pero kapag ang buhay mo, nakakonect kay Lord, bibigyan ka niya ng lakas. Nakakangiti ka kahit isa nga sabihin sa'yo, parang walang problema, alam mo lang yun. Pero, di ba, yun nga, ako talaga masayahin tao ako. Kahit kami ay mananampalataya na o Kristiyano na, kapag lumalabas kami dyan sa daan, akala nila, yung perfect na, ganun, walang perfect. Ang Panginoon lang talaga yung perfect. Marunong lang po kaming magdala ng problema. Ganun po. Kasi, sabi nga, huwag mo problemahin ang problema, hayaan mo yung problema ang problema sa'yo. Yun. Kaya yun, lagi ko po ipapaalala sa mga kananayan kasi dalawa lang naman po yung tatay natin dito na maraming dumarating sa ating pagsubok sa buhay. Kaya yun, sana po maging matatag po tayo lagi. Huwag po natin kalilimutan na magpasalamat sa Panginoon na maliit man yan na bagay o malaki o pangit man yung nangyari sa buhay natin, dapat po lagi natin ang ipagpasalamat sa Panginoon. Sabi nga lagi yung aming pastor, pinapaalala sa amin, dapat daw, pagising pa lang daw natin sa umaga,
dapat yung Panginoon na agad yung alalahanin natin. Huwag agad yung problema ang alalahanin natin. Pagkagising pa lang natin sa umaga, magpasalamat na tayo agad sa Panginoon dahil nakikita natin yung pamilya natin, di ba? Binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Tapos, yun, hihingi natin ng tawad yung mga kasalanan ating nagawa. Kung ano man ang kasalanan na yan. Tapos, ipanalangin din natin yung araw na to, anong kalooban ng Panginoon. Huwag po tayo hihiling ng maraming request sa Panginoon. Kasi medyo yung ating panalangin kay Lord, medyo parang tawag dito, yung kumbaga sa traffic, hindi siya agad-agad natutupod. Pero pag mga ganung bagay, merong gusto pang ituro sa atin ng Panginoon kung bakit hindi pa natutupad yung mga prayer natin sa Kanya. Pero meron naman tayong mga panalangin na hindi natin inaasahan, pero tinutugon naman ng Panginoon, di ba? Sino pong di ba meron kang hiniling, meron kang pinag-pray, pero iba naman yung ibinigay. Pero mas the best pa yung binigay ng Panginoon. Amen? Yan, siguro lagi niyang tinuturo dito sa salita niya na manatili kayo sa akin. Yan, huwag mong kalimutan manatili sa Panginoon. Kung susundin natin ang kautusan, manatili tayo sa pagmamahala ng Panginoon. Yan. Lagi daw po natin iparamdam sa ating pamilya na mahal natin sila. Yun na kahit minsan, alam kong nasasaktan tayo, nakakaramdam tayo ng sama ng loob. Lagi pa rin natin ipadama yung pagmamahal natin sa kanila, di ba? Kasi yung mga nanay, minsan, meron kasing nanay na hindi nilalabas yung sama ng loob niya, talagang kinikilig lang niya, gano'n. Pero, umanap ka ng tao mapagsasabihan mo ng iyong sama ng loob. Pero yung tao mapagkakatiwalaan mo na hindi ka imamahal. Yun. Kailangan, meron kang isang tao pagsasabihan ng iyong sama ng loob na pagkakatiwalaan mo, na alam mo nung hindi niya sasabihin sa iba. Yun. Hindi mo masama magsabi ng problema sa iba, pero kailangan may isa kang tao, pipiliin mo na mapagkakatiwalaan mo siya. Tapos yun, kahit na alam mo may nagawa sa yung mali yung friend mo, o kapatid mo, o kamag-anak mo, kailangan mo pa rin siyang patawarin. Kasi kung yung Panginoon nga nagpatawad, tayo pa kaya hindi tayo magpatawad, di ba? Kaya yun, masarap kasi sa puso yung wala kang kagalit. Naglalakad ka dyan na maayos yung puso mo, di ba? Yung lahat ng nakakasalubong mo, hinihitian mo. Kasi pangit naman yung naglalakad ka, tapos nakikita mo yung kagalit mo. Kasi nabigatan yun sa puso. Parang hindi ka masaya pag may nararamdaman kang galit sa sarili. Maganda yung lagi ka lang masaya, lagi lang pagmamahal yung pinadadama mo. Kahit na alam mong galit siya sa'yo, hindi pa rin siya. Kasi nakikita ng Panginoon kung sino yung tunay na nagpapakita ng magandang loob sa kapwa niya. Kaya hindi tayo pwede magsinungaling sa Panginoon. Dahil yung Panginoon, lagi yung nakatingin sa atin kahit anong galaw natin, kahit saan sulok, lagi tayo nang binabantayan. O itong anak kong ito, kahit na ginagawa siya ng hindi maganda ng kaibigan niya, pero nakuha niya pa rin pansinin, batiin. Taong hindi nananatili sa kanya ay tulad ng putol na sanga na nalalanta at namamatay. Yan, sana wag tayo maging sanga na wala ng halagay. Yan, katulad nga dito na nalalanta at namamatay. May nabasa pa nga ako na inaano daw sa apoy. Ibang hirap ng gano'n na yung buhay mo wala ng kwenta, yung parang ang halaga mo na lang, ilagay na lang sa apoy. Di ba ang pangit naman ng gano'n, na hanggang maaga kung kayang baguhin pa yung mga maling ginawa mo, baguhin mo na. Yan. Ngunit ang taong gumagawa ng mabuti, luluwalhatiin ng Panginoon. Yan. Sabi niya nga ng Panginoon, ang tao daw na gumagawa ng mabuti, ay kanya daw niluluwalhati. Diba? Napaganda ng sinabi na sa ulit na maluwalhati sa Panginoon. Kapag nakikita niya yung mga anak niya na gumagawa ng mabuti, hindi pa naman mahuli yung lahat na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Hayaan natin sila kung sila man ay galit sa atin. Yan, hindi ko na po hahabaan kasi baka papayaan ko. Yan, muli po maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa
aking hinatid. Yan, salamat po sa Panginoon dahil sa kunting mensahe, sana po meron po kayong natutunan, meron po kayong baon-baon paglabas niyo ng gate na yan na manatili lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, ito-close na po natin sa panalangin. Ama namin na salamat, Ama. Muli po, maraming salamat po, Ama, una sa buhay ng mga kananayan na nandito po ngayon sa mga oras na ito. Ama, patuloy niyo nang pagpalain ng kanilang buhay, kung ano mo pa yung mga ginagawa nila, maging po sa mga tatay na nandito, Ama. Kayo po nawa, patuloy na magbigay ng lakas sa kanila sa araw-araw, maging sa kanilang buhay. Ama, maging kalakasan rin bilang yung mga salita na namumutawi sa inyong bibig, Ama. Maraming salamat din po, Ama, na binigyan niyo ako ng pagkakataon para makapagsalita, makapag-share ng mga nilalaman ng Biblia. Muli po, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen.